Nasa linya natin si Undersecretary Ricardo Bernabe III, spokesperson for legal concern ng DPWH. Yusek, magandang umaga. Si Joel Sinifa po ito. Good morning po. Ka po, Joel, Nympha, sa ating Opo. mga viewers. Good morning po. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Initially, 400 yung suspected ghost flood control projects, Nympha. Base dun sa maling mga grid coordinates na binigay, yung palpak na grid coordinates na binigay ni dating kalihim Bonoan. That's about, kung 30,000 yung total projects, that's about 1.3%. Ngayon ba naisasatama na po yung, yung datos na ito? At base dun sa ewan ko, paano ba aayusin Kasi yung grid uulitin daw coordinates nila. na yan? Sa Senate hearing nung Monday, sinabi na uulitin. Yung pag-review, yung inspection. Oho, paano pa proseso nito? Paano natin babalikan yung mga dineklarang ghost projects po doon? Yes po, no? Bali, the total figure is actually 416. 416, No? And okay. yung pong una pong inspection, yan pa ay resulta ng unang inspection of suspected ghost. So kaya po suspected ghost ang ating terminong ginamit kasi po nung unang determine yan, gamit lang po ay ang visual inspection. And then afterwards po, ito po ay sumailalim sa mas masusi na technical inspection and document audit. And doon nga po nakita na meron nga naman pong ibang mga infrastruktura na nakatayo doon po sa ibang coordinates. So ngayon po, simula po noong November up to now, nag-undergo po lahat yan ng technical inspection and document audit. Lagpas 300 na po ang nababalidate po natin. So ang aming pong target ay at the latest ay itong first quarter, matapos na po yan at makakapag-render na po ng final report ang ICI tungkol po dito. Initially, doon sa 300 na na-inspection nyo na po, ilan po lumalabas na ghost po doon? Kasi po kailangan po kasing tingnan to ng document audit, no? Kasi nga po kahit po merong infrastruktura na sa ibang lokasyon, kailangan pa rin po makita kung ito ba ay merong mga corresponding documents kasi meron din naman pong proseso na kailangan gawin para po mailipat yung coordinates. So hindi po makapagbigay ng figure ngayon. Ito po ay hintayin po natin ang final report na lang po ng ICI. Ayun. So ibig sabihin po, pwedeng mabawasan yung 416 na yon. Pero hindi ibig sabihin, mababawasan lang, Joel, hindi ibig sabihin walang ghost project. Definitely meron. So bababa lang yung possibly yung bilang. That is correct po, that is correct. Ito lang, natin yung context, Joel, kasi Sige. ang natukoy na, correct nyo po ako kung mali ako, Undersecretary Bernabe, ang sinasabi, nasa 30,000 yung mga flood control projects mula 2016. Ngayon, itong sinabing mahigit 400 na mga ghost flood control projects ay based dun sa 10,000 na initially na na-inspection. Natatandaan ko, nasa... So, Tama po, tama po. Natatandaan ko kasi nasa ICI kami noon nagko-cover. Doon in-announce ni Secretary Dizon na based doon sa initial inspection ng PNP at ng AFP, sila kasi yung dineputize, yun yung 421 based doon sa kanilang initially na inspection. So, kaya pala, naghanap, walang nakita kasi mali yung grid coordinates. So, ibig sabihin yung nakalistang location. Apparently, merong project halimbawa, attorney, di ba, na nandun yung project, halimbawa sabihin mo Quezon City, sinabi ito yung location Barangay Kulyat, pero yung pala 40 kilometers ang layo. So, Tama po yun. Kumbaga sa iba po nila ginawa. So, pero mali yung location na nakalista. Yun po yung kailangan namin ngayon tingnan based sa document audit kung talaga bang along the way ay lumipat talaga ng coordinates yung project po na yun. No, kaya lang, ang tanong ko dyan, kung sinasabi mo, Nympha, based on the 10,000 pa lang doon sa 30,000, yung 416. Oo. So, meron pa tayong... May 20,000 ka pang gagalugari. So, anong timeline? Anong tatanong ni Joel? Anong timeline ninyo para matingnan talaga lahat? Lahat. Oo. Opo, siguro po for the timeline, hindi ko po masabi. Pero kung yung 10,000 naman na po yun ay nagawa in 3 to 4 months, so baka naman po ganun din ang kailangan na period para matapos po yung mga remaining. Kaalinsabay ba ng pag-inspection ninyo sa ghost, yung pag-alam doon sa mga proyekto kung substandard ba ito o hindi, Yusek? Opo, kasama rin po yun. No? In fact, every week po, nagde-deploy kami ng team from our internal audit and our quality assurance unit. Base po ito sa mga nakukuha namin ng mga informasyon
at ang mga reports at tuloy-tuloy po ang aming pag-validate ng mga structures na yan kung ito nga ba ay substandard or tama ang kanilang pagkagawa. Dahil po dun sa report, Undersecretary Bernabe, na may mga substandard dun sa mga areas ho ng DPWH, kasi di ba may kanya-kanyang district engineering office yan eh. Meron ng mga nasuspend, merong under investigation. So papaano ho ang mangyayari sa kanila? Kasama ho sa assessment yun, yung suspension sa kanila. Diba? Tama po yun. No? Actually, kaya po ang aming mga dinedeploy ay galing central office para po impartial at wala pong any bias kapag po sila ay nag-validate ng mga proyekto. At syempre kapag naman po meron doon nakita na substandard or ghost, ay sigurado po na yung mga involved doon, lahat ng mga district engineer or ang mga nakapirma doon sa mga proyekto na yon, mga project engineer, sila po ay maharap sa administratibo o kaya kriminal na kaso. Tinutuntun pa po ba ninyo kung paano nag-umpisa yung maling coordinates na ibinigay nga po ni Secretary Bonoan sa Malacanang? Meron pa bang tracing ito? Although sinabi na ni former Secretary Bonoan sa Senate, Joel, na galing daw yun sa computer ni dating kaya lang, patay na si Cabral eh. Matutuntun ba yan? Meron ba kayong pagtatangka na alamin kung totoo yung sinasabi baka nitong si... Baka sinadyang iligaw, di ba? Oo. Yun ang unang bintang ni Senator Ping eh. Opo, tinatanong nga po yan ng Senado, kaya lang, syempre ito po ay mga naabutan lang po namin at hindi naman po kami makakapagsalita on behalf of Secretary Bonoan. Kaya po, even during the Blue Ribbon Committee, ay pinapasa ko na lang po sa kanya ang pagsagot ng tanong na yan, no? Dahil mas siya po ang in the proper position to answer those queries po. Ito lang issue tungkol sa substandard kasi alam mo, Nympha, kung uunahin natin magandang mauna muna natin yung mga promotor do sa Ghost Project. Ano? Pero syempre, yung substandard, matagal na nangyayari yan eh. Ngayon lang na-highlight na rin dahil nga lumabas yung mga ghosts. Ibig sabihin, substandard, pinagnakawan pa rin. Pinagnakawan pa rin, di ba? Sabi nga, halos... kung maswerte na kung 40% ang mapunta ho doon sa aktual na proyekto. So, isa sa mga problema ho natin yung substandard, recently nagpunta si Secretary Vince dyan sa Camarines Sur at meron siyang dinaanang tulay doon na nadaanan ng truck. Umuga. Ginuyan. Kinabog si Secretary Dizon eh. Sinasabi nga lang niya, itatama daw po yan, aayusin. Kundi man, pagka talagang totally substandard, bubuwagin, di karagdagang pera yan. Kaya lang, syempre, kailangan nating simulan ang pagsasaayos sa mga proyektong ito. May budget na ba tayo dyan, Yusek? Meron po kami actually na-generate ng mga savings from 2025. So, malaki po yung savings na na-generate namin, amounting to around 50 billion po yun. So, yun po ang aming planong gamitin para po i-augment sa mga iba't ibang mga proyekto na kinakailangan. Kasama na rin po dyan yung mga corrective works na sa mga ma-discover ng infrastructure na substandard o kaya naman ay talagang luma na at kailangan na po silang patibayan ulit. So yung mga corrective po ay ipasasagot dapat yun sa kontratista kasi di ba may mga tama warranty rin po, yan? No? Kapag po nasa warranty period pa po yan, yan po ipapagawa sa contractor na no cost po sa gobyerno. Kapag naman po yung mga talagang matagal na, like yung tulay po na nabanggit niyo po, alam ko po ay dekada na po yun. No? So talagang hindi na po yan covered ng warranty period. So kailangan na po natin yan gawan ng bagong proyekto para po mapalakas yung bridge po na yun. Kaya alam, malaki-laking pera ang kaya kailanganin natin dito. Kung yung substandard na proyekto na ngayon lamang natuklasan, hindi na ho covered ng warranty, paano gagawin natin doon? Yan ba, aabulin ba natin yung kontratista doon? Kahit na po walang warranty, pwede pa rin naman po silang kasuhan doon, no? Kapag po na-discover natin na sila ay gumawa ng mga substandard na projects, definitely po sila po ay maharap sa kasong kriminal. No? May prescriptive period po ba yun, attorney? Yung kaso po. Yung kaso? Pagkaalam ko po siguro baka mga 20 years po yan. Okay. So covered pa rin kung 2016. Covered po yun. Nagsimula tayo ng assessment. Doon na po tayo nakapag-reconstitute ng ating
perang binayad. Pero dahil in the meantime po syempre, para po hindi natin hintayin yun, tayo na po ang gagawa ng trabaho para naman po yung infrastructure ay hindi ma-endanger ang ating mga mamamayan. Kailan po maitatama yung mga maling coordinates na unang naibigay Ayan. sa inyo? Ang aming pong kinumit ay at the latest ay this first quarter. First quarter of the year. Latest na po. Apo yun. Apo. Latest na yan. Okay. At Pang sa mga March. ghost pa lang ito. Ito po ang 416 na ating pinag-uusapan po na suspected ghost na initially nireport ng ICI. Meron pa kayong 20 mil na pinapaalala ko lang po. Baka kasi baka yung makakalimutan na yan. Ay, magagawa yun kasi nag-hire sila ng mga abogado ngayon, di ba? Nag-hire kayo ng abogado ng mga engineer. Engineer. Oo. Mga bago engineer. Yes po. Yes po. Mahal. Actually, we are nagtutuloy-tuloy po ang aming mga campus job fair. We are recruiting mga young blood and talagang pinapalakas po namin ng aming manpower para po makatulong sa amin sa itong malaking task ahead of us po. Anong come-on ninyo para yung mga bago engineer pumasok po sa DPWH? Ngayon naman po yung I guess yung momentum po naman nasa amin, no. Sasay po namin na maganda naman po na maging part ng change. Ngayon po na nilinis natin ang departamento, nilinis natin ang mga nangyaring past na paggawa ng palpak na infrastructure. Ay ganado-ganado naman po yung itong ating mga new blood, fresh blood, mga very idealistic at mga Interested. gustong maging part ng solution po. Alright, Yusek, hindi ito ang una at huli na makakausap ka namin. Sana ibuksan niyo yung inyong communication line para every now and then magkatalastasan tayo. But in the meantime, Yusek Bernabe, salamat. Yes po, Sir Salamat Joel. Ma'am Thank you. Lifa, salamat po. Gandang umaga po sa inyo. Undersecretary Ricardo Bernabe III ng Department of Public Akala ko Works and sasabihin niya Highways. sa